Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nalaman ng ating bida na si Yeonjuka ang patungkol sa kung ano ang nangyari sa buong Hwaryong Manor at sa mga labi ng kanyang ama na si Yeonmyeong sa kamay ng Lunar Fairy. Kaya naman ay agad na napatayo ang ating bida at sinabihan ang mga nag-uusap na kung maari ba nilang sabihin ulit ang kanilang mga pinag-uusapan. Sabi naman nito na mukhang sa tingin niya ay ngayon lamang nito narinig ang patungkol doon, dahil sa ang Yumyong cult ay ang kung ano ang pinag-uusapan ng lahat. Sabi nito sa ating bida na kung ganun ay ipapaliwanag niya ito dito, ang Lunar Fairy na inakala nilang lahat na patay na ay bigla na lang na lumitaw mula sa kung saan, ay nagawang tudukan ang Namgang clan at nagawang sirain ang buong Hwaryong Manor. Ang isa sa top 10 greatest martial masters na si Namgang Bayek ay hanggang ngayon ay hindi pa din natatagpuan, at ang namayapang si Moonsplit ang swordsman ay nagawang itapon ang kanyang mga labi, at sa mga araw na ito ay walang kung sino ang may alam sa kung ano na ang mga sunod na mangyayari. Matapos ay nagtanong naman ang ating bida na kung ang lahat ba ng pamilya ng Yeon ay nagawa ng mapaslang sa lugar na iyon, sabi naman ng isa na base sa kung ano ang kanyang narinig ay ang lahat sa kanila ay nagawang makatakas, ngunit ang buong Hwaryong Manor ay nagawang masira at naabo kaya naman sa tingin niya ay magiging mahirap para sa kanila ang makaahon sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. Sa nangyari ay bigla naman na nagalit si Yanggak, at sinabi na sinusumpa niya sa ating bida na babalik sila na bitbit niya ang ulo ng Lunar Fairy. Nang bigla naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon, sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang matanda at tinanong ang ating bida na kung anong ibig nitong sabihin sa kanyang tanong, dahil sa ang Lunar Fairy ay nakagawa ng hindi maganda laban sa Hwaryong Manor kaya naman ay kailangan nilang maghiganti sa babaeng iyon. Sa nangyari ay napatanong naman si Yeonjuka na kung may kakilala ba siya sa Hwaryong Manor. Naagad naman na sinagot ng matanda na wala siyang kakilala o naging malapit sa kahit na sino sa mga iyon, kaya naman dahil dito ay tinanong siya ng ating bida na kung ganun ay bakit nila kailangan na maghiganti, dahil sa hindi naman mahalaga kung bumagsak sila o hindi, dahil sa nagagalit lamang siya dahil sa ang mga iyon ay inakala niyang mga namatay na bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na makuha ang kanyang paghihiganti sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na kahit pa ang bangkay ng kung sino ay nilapastangan o ang kanilang mga pangalan ay nadungisan ay ang lahat ng iyon ay walang halaga sa kanya. Sa isip nito habang naaalala ang kanyang kabataan na ipinagdasal niya noon ang kahit isang sandali ng awa, kahit pa ang kanyang ama ay nasa hindi magandang kalagayan ng mga panahon na iyon, dahil siya pa din ay ang kanyang ama, dahil kung sakaling makita siya nito sa kanyang kinakaharap na kalagayan sa kamay ng kanyang madrasta, ay umaasa ito na mabibigyan siya nito ng kahit na kaunting sulyap ng pagkaawa. Ngunit nang nilingon siya ng kanyang ama sa isang sandali ng pagkakataon na mayroon siya, ay inasahan niya na maawa sa kaniya ito, ngunit bigla na lang siyang pinagsarahan nito ng kanyang pintuan. Kaya naman ay napasabi siya mula ng araw na iyon na ang bagay na pinangarap niya ay isang pagkakamali, dahil sa walang kahit na sino ang nais na makita siya sa kalagayan niyang iyon. Matapos naman na kumain ang dalawa sa isang kainan ay agad naman silang umalis. Sa kanilang paglalakad sa isang syudad ay nagtanong naman ang matanda sa ating bida na kung hindi ba ay kailangan nilang imbestigahan kahit papano ang Yumyong cult. Dahil sa kung ang Namgang Bayek na isa sa mga 10 martial master ay nagawang mapabagsak ay hindi lamang ito isang ordinaryong sitwasyon, dagdag pa nito na bukod doon ay ang Lunar Fairy ay mukhang malaki ang galit sa pamilyang yon, kaya naman ay nag-aalala siya na baka ang galit ng isang iyon ay maaring makaapekto sa kanya at madamay ang ating bida. Sa sinabing ito naman ni Yanggak ay tinanong siya ng ating bida na kung sa tingin ba niya ay magagawa siyang matalo sa isang matandang kagaya ng Lunar Fairy, na hindi naman sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na hindi naman ganun ang nais niyang sabihin sa kanya. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino ang tumawag sa kanilang dalawa at sinasabi na ang pagpaparehistro ay nasa gawin iyon, at nilinaw kung naparito ba sila dahil sa nais nilang sumali sa Usher Hall. Sabi pa nito na kung isusulat nila dito ang kanilang mga pangalan at maging ang kanilang pamilya ay sasamahan sila nito upang kumpirmahin ang kanilang impormasyon. Sa nangyari ay nagtanong naman dito ang ating bida na kung ano ang sinasabi nito dahil sa napadaan lamang sila sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagtanong naman dito ang babae na kung hindi ba sila parte ng Orthodox sect, kaya naman ay agad naman na humingi ng tawad sa kanila ang babae dahil sa kanyang pagkakamali.
Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na hindi nito maintindihan dahil sa kahit sila ay parte ng Orthodox sect ay bakit naman nila aasahan na sasali sila. Bukod pa doon ay sa tingin niya ay nagawa naman na nilang makakuha ng sapat na mga tauhan, kaya naman ay tinanong niya na kung ano ang rason kung bakit kailangan nila ng madaming mga mandirigma, at mukhang naghahanda sila sa isang digmaan. Sabi niya na ang dahilan ng ito ay dahil sa mga Yumyung cult. Ang Nanyang Merchant Union na kamakailan ay kanilang nakatrabaho ay nagawa silang traidorin at nagumpisa ng makipagtulungan sa Yumyung cult, at dahil sa ang Yumyung cult ay nagumpisang gumawa ng lamat sa hindi natitinag na bato na kilala bilang ang Orthodox Alliance ay madaming mga tao ang nagpapatuloy ngayon na sumali sa kanilang puwersa. Sabi ng matanda na ito ay katulad sa sitwasyon kung paanong napalaki ng Green Forest ang kanilang puwersa, na agad naman na sinang-ayunan ng babae. Sabi nito na ang lahat ng mga taong may mga reklamo sa Orthodox Alliance, dagdag pa ng paniniwala na ang Yumyung cult ay ang magiging susunod na malaking puwersa sa MERM ay nagsanhi ng hindi mabilang na mga labanan sa kalupaan. Ang kanilang Asher Hall ay natali din sa isa sa mga labanan na iyon. Sa una ay ito ay naging labanan sa pagitan ng Nanyang Merchant Union at ng kanilang Asher Hall. Ngunit sa malalim na pagkakaintindi ay ito ay ang labanan sa pagitan ng Orthodox Alliance at ng mga taga-Yumyung cult, dahil sa nangyaring iyon ay ang kanilang sect ay nagdusa sa mga natamong pinsala sa Yumyung cult kaya naman ay ang ibang puwersa na mayroon ng Orthodox Alliance ay nagtungo sa kanila upang tumulong. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi naman dito ni Yanggak na ito pala ang dahilan kung bakit inakala niya na isa sila sa mga taong iyon. Sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabi na sila ay kinakabahan dahil sa maaring makatapat nilang muli ang kilalang Yumyung cult, ngunit nang makita nito ang espada na dala ng kanyang batang kasama ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa isa itong master ng martial arts at naparito upang tulungan sila. Dagdag pa nito na masasabi niyang isa itong master dahil sa mga marka sa hawakan at sa lagayan nito ay mula siya sa isang prestelyosong pamilya. Sa isip naman ni Yanggak na ang mga kakayahan ng ating bida ay hindi dapat maliitin, ngunit mukha yatang magandang sandata ang nakuha nito mula sa mga iyon, kaya naman ay gagamitin niya ang magandang pagkakataon na ito. Matapos ay tinanong naman niya si Yeonjuka na kung ano na ang gagawin nito. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ating bida sa nais na ipahiwatig sa kanya ni Yanggak. Sabi nito na sa ganitong sitwasyon ay maari silang makipaglaban kontra sa Yumyung cult sa kanilang gagawing paglalakbay, kaya naman ay hindi ba mas magandang ideya ang magpanggap na gusto nilang tulungan ang Asher Hall upang sa ganon ay makakuha sila ng ideya patungkol sa kung gaano ba talaga kalakas ang Yumyung cult. Sabi naman ng ating bida na sa tingin niya ay magandang ideya yun dahil sa lagi din naman nilang naririnig ang patungkol sa Yumyung cult kahit saan man sila magpunta. Kaya naman ay agad na tinanong ng ating bida sa babae na kung sakaling makikipaglaban sila sa pangalan ng Asher Hall ay babayaran ba sila ng mga ito, na agad naman na sinang-ayunan ng babae. Sabi pa niya na ito ay nakasalalay depende sa kanilang mga magiging kontribusyon at maari silang makatanggap ng 100 hanggang sa 300 na won kada araw. Dahil dito ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay ilista na niya sila dito. Matapos ay nagpasalamat naman dito ang babae at tinanong ang pagkakakilanlan ng ating bida at kung saang pamilya ito nabibilang. Ngunit matapos naman na magpakilala ang ating bida at sinabi na siya ay si Yeonjuka na nagmula sa Waryong Manor at siya ay ang anak ng Moonsplitting Swordsman ay agad naman na nabigla dito ang babae. Nang bigla naman nitong sinabi na ngayon na lamang niya napagtanto ito kung hindi lang dahil sa kulay ng buhok nito, kaya naman sabi nito na ang anak ng isang Moonsplitting ay isang malaking tulong sa kanila. Nang bigla naman na pinahinto ito ng ating bida at sinabi na dahil doon ay kailangan nila siyang bayaran ng 1 silver niyang kada araw. Makalipas ang ilang sandali matapos na ibigay ng babae ang impormasyon ng nais na sumali sa kanilang grupo ay nagmamadali naman ang mga kasama nito at nais nilang makita kung sino iyon. Dahil sa ang nais nitong 1 silver niyang kada araw ay presyo ng isang bandido at bukod pa doon ay ginamit pa nito ang pangalan ng Waryong Manor. Sabi pa ng isa na kung paanong hindi nila kilala ang direktang anak ng Waryong Manor at alam ng buong luyang na ang mga ito ay umalis na dito dahil sa nangyaring insidente sa kanila.
kaya naman ay sabi ng isa na para sa isa nilang kasamahan na si Soju na nasa ilalim pa ng matinding takot, ay sila na luyang heroes ay kailangan na siguraduhin na ang taong iyon ay hindi na muli pang magpapakita dito. Kaya naman ay nang magawa ng mga ito na makapunta sa lugar ay malakas na sinabi ng isa sa ating bida na agad na itong umalis sa kanilang lugar at tinanong na kung anong lakas ng loob nito na gamitin ang pangalan ng Waryong Manor, kaya naman siya si Son Sanggeek ng luyang 5 heroes ay bibigyan siya ng sapat na kaparusahan. Nang bigla naman na napasabi si Yanggak matapos nitong magsalita na masaya siyang makitang muli ang mga pamilyar nilang pagmumuka at agad niyang kinamusta ang mga ito. Sa nangyari ay gulat naman sila at napapatanong na kung ano naman ang ginagawa nila sa lugar na ito. Sa nakitang ito ng babae ay nagtataka siya sa mga naging reaksyon ng luyang heroes kaya naman ay tinanong niya sila na kung kilala ba nila ang mga dumating. Sa tanong ng babae ay si Yanggak naman ang sumagot para sa kanila at sinabi na kilalang kilala nila ang isa't isa. Sa nangyari ay nagsalita naman ang ating bida at napasabi na kung ganun ay maging ang 5 luyang heroes ay sasali din sa kanila kaya naman ay kailangan niyang dagdagan ang kanyang naging kondisyon. Sabi nito na bukod sa isang silver niyang kada araw, ay kailangan nilang ibigay sa kanya ang lahat ng mga kabayaran na makukuha ng luyang 5 heroes. Sa sinabing kondisyon naman ng ating bida ay napasabi na lang ang babae na walang dahilan upang tanggapin ng mga ito ang kondisyon na nais niya, ngunit sinabi naman ng luyang 5 heroes na ang sinabi ni Yeonju ay sa tingin nila ay isang napakagandang ideya at sumasang-ayon sila dito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.